Bernardine Racoma said, couples can keep the romance alive and the relationship by continuing to grow and learn together. This can help them grow together and not grow apart. Good morning once again and welcome back to our program, Usapang Kristiyanong Tahanan. Muli po kami nalulugod na kayo ay makasama sa araw ng Sabado na ito. Isa namang mainit na talakayan sa pagpapatuloy ng ating usapin. Yes. Ayan, di ba? Ating patuloy na pag-uusapan ang mga tips na ipinagkaloob sa atin ng ating author na si Bernardine Racoma. Okay. So sa kabila ng isang malamig na panahon, foggy-foggy na kasi almost December na, no? Pero patuloy nating pag-initin ang ating mga relasyon sa ating tahanan. Ah, yes. To keep it alive, ang ating pagmamahalan, lalo na sa buhay at relasyon ng mag-asawa. Sa ating pagpapatuloy, alam mo ba, isa sa napakaganda din na tips, ano, na ipinagkaloob ng ating author, ay ang revisit the beginning of your relationship. Okay? Revisit again. Okay. Yun nga may tanong ako. Aha, sige nga. 10, 11, 12 years, Uh-huh. 20 years na kayong kasal. Di ba, talagang normal sa atin pag yung nagliligawan, napaka-hot na. Oo. Rodel? Napakainit. Parang lalo na pag nagka-inlaban na sa isa't isa, napaka-romantic. Oh, to the extent But na ano nga. after 15 years, mostly bakit nawawala yung romantic? Relationship. Oo. Maari ba ba itong pag-alabin? Bakit nawawala, no? To the extent actually yung sinasabi mo na mainit yung relationship, lalo kung nagliligawan. To the extent na kahit pigilan ng mga magulang, Nga. hindi mapigilan, gumagawa ng paraan. Ano? Lusot at lusot pa rin. Pero, nun nga, bakit umaabot ba na pag nakasal na, hindi na gumagawa ng paraan? Oo nga, ano? Ay, bakit nga ba? Alright. Exciting ba kapag pinipigilan? I think merong naging pagbabago talaga. No. Right? Probably may mga napabayaan na nung una ay nandoon. So, ibig sabihin may mga pinagsimulan na nawala yung mga pinagsimulan. O kaya pala, dapat i-revisit. Ayan. Oo. So, pagka sinabi natin na revisit, actually, from the root word na visit. Pag revisit, ay ibig sabihin, Balikan. balikan, puntahan mo ulit. Naalaala ko yung isang verse sa Bible na ang sabi ng faithful witness ay, you have left your first love. Oh. So very biblical yon. Oo. Na kung mapapansin natin, we have this strong tendency, we humans, okay, walang exemption, no? We humans have this tendency to left our first love. Kasi nagkakaroon ng redirection or let's say shifting ng focus yung kadalasan yung mga taong involved. Let's say for example, nung ako ay binata, ang aking focus lang ay yung aking nililigawan. Nung kami naging mag-asawa na, naging parang familiar kami sa isa't isa. Okay? At yung familiarity na yun, para bang naging casual, Yes. lalo na nung nagkaroon ng anak. And you can imagine, sa pagdami ng anak, mas mahirap mag-revisit. Oo nga eh. Kasi yung attention yan. nababaling sa anak. However, kaya mapapansin natin, ating pinag-uusapan simula nung series na to,
na napaka-importante na yung manners hindi nawawala. Yes. Okay? At ngayon nga, ibinibigay ng ating author na it is important to revisit kasi after all, ang pinakamainit na yugto ng relasyon ng mag-asawa ay nung panahong sila'y nagliligawan. Whether you accept it or not, pinakamainit yun. Bakit? Yun nga yung kahit harangan ng sibat. Ayun nga eh. Totoo yan. Ay, teka. Sino po ba ang dapat maunang mag-revisit? Si husband o si wifey? Kung ako ang tatanungin, sinong unang dapat mag-revisit? Yung nagpapahalaga ng relationship. Kung sino yung nakapansin na kung medyo, sino. oops, parang nawawala Kasi na. ano yan eh, tandaan natin na kapag naging mag-asawa na kayo, tandem na kayo. You are one. You have one goal para i-maintain yung relationship, para manantiling buhay. Diba? So, ibig sabihin, kung sino ang dumating sa point ng realization, siyang mag-initiate. Even to the extent, may mga sitwasyon nga na kahit pa ang partner mo yung nagsasabing parang umaarte ka ngayon na. Baka naman sabihin, Oo uwi nga, ka Ibang na. nangyari. Oo, may ganun talaga. Yes. Pero, Ano ba yan? Ang corny. Oo. Gumagano yung iba eh. Diba? bakit nung una hindi nakukornihan? Bakit ngayon nakukornihan? Nung una, sabi, expressive siya. Ngayon hindi na expressive. Oo nga. So I think may napapabayaan lang. Meron talagang kasama sa adjustments, yung mga bagay na nawawala, no, na sana mabalik. Kaya I Kaya think pala. that's the essence of revisiting the first love, no? Yung unang alab ng pagmamahal, yun ang balikan mo kung gusto mong mabuhay ulit. Ayan, ako, mga husband and wife, visit din kapag may time. Pag yung kung sino man na nakaramdam na parang Yes. medyo na nababawasan yung alab, ang init na ng pagmamahalang mag-asawa. And, Huwag na maghintayan na, hindi, siya naman, kaya kami nagkaganito, gawa niya, siya dapat. yes, Huwag na yes. Oo. Oo, visit din tayo. Magkaroon tayo ng initiative, ano? Since ini-evaluate natin at ang goal natin pareho ay mapainit at maibalik at mapanatili ang pagmamahalan sa loob ng tahanan. Di ba? Oo, kaya visit din kapag may time. Isa pa na connection dito na binigay sa atin ng ating author, do something together. They are connected, di ba, no? Oo. Do something better or together. Paano ba? Ano ba yung, meron pa ba na dapat magawa? Meron. Again, dahil ang ating pinagsimulan ay revisiting, ano? Alin nga yung i-revisit na sabi niya? Yung pinagmulan nyo sa relationship So, nyo. kung ating mapapansin lang, nung nagliligawan, tapos nagkasundo, okay, so yung first time na sinabi ng babae, sige, okay, oo, tayo na. Mapansin ninyo na the actions of the two, no? Lagi yung magkasama. Yes. Laging nagko-consult. Laging humihingi ng permiso. Oo nga. So sa pag-revisit, kasama talaga yun. Kaya kung ating mapapansin, you do things together kasi there must be cooperation and harmony. Which, kadalasan, sa mas maraming karanasan, kapag matagal ng mag-asawa, nawawala yun. Yung working together, nagiging kanya-kanya. O di ba ikaw sa bahay ka, ako sa trabaho. So pagdating ko, magpapahinga ako, galing ako sa trabaho eh. Hindi niya nare-realize yung nanay nagtatrabaho din sa bahay. Yes. Yes. Parehas kayong pagod actually. So I think walang dapat magsabi na siya lang dapat. O, You have to kanya-kanya. work together. Oh, yes. Para kasing yung merong pagkakaiba yung do something together, yung bago pa kayo, iba eh. Parang yung more on, nasa romantic Oo. na mga ginagawa pag yung bago pa. Pero pag yung mga mag-asawa na, pwede naman siguro yung do something together tulad ng you fix yung mga material sa bahay na mga nasisira, pwede yung dalawang pagtulungang ayusin, no? Actually from mula sa mga ganon hanggang sa emotional conflict. Dapat yan pinagtutulungan. So everything in the house. Di ba nung kayo ay mga dalaga at binata na nagkaroon na kayo ng sweetheart, di ba? Meron pang merong mag-ipon tayo. O sige, paano ating gagawin? Open tayo ng joint account. So kayong dalawa naghuhulog doon. Yes. So in the same manner, parang relationship na mag-i-invest din kayo parehas. Ayun. Dapat mag-invest pareho. Hindi Para isa mapanatili. lang. Ay, yes. O ano pa nga ba yung ating tips na marireceive from our author? Oo, ito nga. Ay, paano kung halimbawa, nasa edad na kayo ng 40, 50, 60, kailangan pa bang
Laging sabi na, thank you, sorry, you're welcome. Oo, to show gratitude. Oo. Pwede pa ba yun? Ano ba ang dahilan para hindi gawin yon? Kasi, Baka sabihin kasi ang corny mo. okay. The more yan sa totoo lang, kapag nagtanong tayo, okay, if we will ask those couples na nasa 60s, 70s, na sila na lang talaga magkasama, Oo. magtanong kayo sa kanila and you will get wisdom from them. Yes. Hindi nila nakakalimutan yung sorry, yung appreciation, ang ganda mo ngayon. Oo Kahit nga. imagine parehas na silang Kulubot. ang Oo, puti na yung buhok. ganda mo nga, para tapos nasasabi nila, kung uulitin na tayo magpakasal ulit, ikaw pa rin ang Ay, wow. So sweet nga naman So pakinggan sweet pa naman. ganun na. Yes. Kikiligin naman tayo doon. Oo, diba? Kahit na naging nagger ba? Something like that, no? Diba? May pinagmulan naman kasi yung naging Yes. Oo nga. I Hindi, believe. may dahilan naman yun. Although, again, in fairness, lalaki o babae man, pwedeng nag-trigger ang lalaki, pero nature ng babae. So, parehas yun na Parehas. mayroong pananagutan, kung pananagutan ng pag-uusapan, mayroon silang participation kung bakit nagkaroon ng naging system. Ayun. Okay, meron pa ba na suggestion or tips? Ito yung sunod yung communication. Problema lagi natin itong communication. Kasi nangyayari itong paano dadating sa punto na sasabihin na lang yung isa ay miscommunication. Ayan. Paano yun? Okay. No, meron miscommunication. Very basic yung tip na yan. Kasi, whether we speak or not, we communicate. Okay? Kaya nga meron tayong tinatawag na body language. However, in communication, meron tayong tinatawag na contextual, meron tayong tinatawag pati na commanding, at saka yung sending ng message, ng context. Okay? Kapag ka sinabi natin contextual, ito yung nagtitake ng, or nagbibigay, nagko-communicate objectively. Merong way na, let's say for example, yung commanding ganito, on one side. Halimbawa, yung magkapatid. Tapos, kinuha nung kapatid yung laruan niya. Tapos sinabi siya, Mami, kinuha niya yung laruan ko, ganon. Anong ibig sabihin nun? Indirect way of saying, Mami, kunin mo. Di ba? Nuutusan niya Alright. na. Okay. Merong ganon. That is actually commanding. Kapag ganon yung way ng communication, dun kadalasan pumapasok yung miscommunication. Communication. Okay, kasi double meaning Ay, so, paano po ba ito? To listen actively. Meaning to say, you have to communicate objectively. And, on the other hand, yung other party, take it objectively. Huwag mong lalagyan ng ibang meaning. Pag sinabing, kinuha yung laruan, so what should you do? Pwede mong tanungin yung bata, yung anak Ibabalik. mo. Oo. Anong ibig mong sabihin? That's very important. Clarification. Para hindi magkaroon ng miscommunication. Okay. So, sa buhay ng mag-asawa, ay napakaganda na nagkakaroon ng clarification. Meron kasing individual na hindi siya verbally expressive. Through action. Okay. So, ang mahirap, pwede naman mag-communicate through action. Ang mahirap, meron siyang meaning na ibinibigay at meron kang meaning or interpretation na binibigay din. Oh, yes. Magka-match ba yun? Yun na nga. See? So, it is still important to make it objective. Objective. Kung anong ibig mong sabihin, linawin mo. Huwag kang magko-communicate ng pwedeng magkaroon ng dalawang meaning. Yun. So, doon kasi nagkakalabuan. So, be objective. Okay. So, through listening, actively, kaya pala, according sa ating author, you can make intimacy a priority para magawa mo ang lahat ng ito, Maging prioridad yung intimate relationship, yung intimacy. Pero, kapag po ba napakatagal ng panahon na nagsasama, pwede pa ba na gawin ito na maging prioridad ang intimacy? Naway iwasan natin na matagal na tayong magkasama, ano pa bang kulang? Ano pa bang hinahanap mo? Kaya nga naghahanap, syempre may kulang. Yung ganun lang Oo nga naman yun, di ba? naman. Logically speaking. Again, revisit. Okay. Yes. Bakit? Kasi nung first love, sino ang priority? Both? Ay, syempre, diba? yung iyong nililigawan o iyong manliligaw. Nung ako'y estudyante at ako'y kasi noon sulat pa Nung ako'y estudyante, bago ako gumawa ng assignment ko, sulat muna. Priority talaga. Priority yun di ba? Prioridad eh. Bakit nawala?
Oo nga. Ngayon na andali kasi may phone tayo. Bakit hindi mo ma-text muna kung ikaw ay nasa malayo? Na mas At convenient. eto na. Kung kayo'y magkasama araw-araw, bakit di mo masabing mahal kita? Oh, yes. See? Mapapansin natin, nagkakaroon kasi ng shifting ng priority. Oh. And that's the very reason why to revisit your first love is very, 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 very important. Mm-mm. Kasi doon ka nag-umpisa, kahit sa pananampalataya, Mm-mm. kung gusto mong maging mainit ang pananampalataya mo, balik ka nung ikay ma-convert. Kasi andun ang true love. Yes. Andun ang true ignite. Mhm. So in the same manner, sa marriage ganun din. If you want to relive the marriage relationship, mabuhay talaga yan na masaya, mag-umpisa kayo ulit doon kung saan kayo nag-umpisa. Nag-umpisa. Oh, yes. That is very important. Do not forget where you came, no? Where you came from. Kasi andun ang lahat eh. Paano ito? Meron tayong mga naririnig. Inubos na eh. Nawala na yung pakiramdam. Alam mo yun, nawala na yung init, nawala na yung pagmamahal kasi naman ito, bla bla bla, ang daming ganitong reklamo. Dagdagan ko yung tanong na yan. Di ba sa first, after marriage, mag-set ka ng honeymoon. Oo. After many, many long years, is it possible to set another honeymoon? Yes. It should be. Ganun dapat. Now, mahirap mang gawin. No? Kasi marami na kayong pinagdaanan, marami na kayong Kilala pinag-awayan. na. Marami ng ups and downs. The more na kailangan ninyo yun. Okay. The more. Talagang revisiting pa rin. Oh, ano? so- Revisit again. Oo, parang balikan talaga. Yes. Diba, naalala nyo ba yung date night? Oo nga. O, bakit nagde-date nung mag-sweetheart pa lang? Bakit nung mag-asawa na hindi na nagde-date? Oo, para may strengthen kasi talaga Oo. yung love relationship Noon, walang alaala pagdating sa gastos. Bakit kayo may asawa na magastos? Di ba? So, Sayang daw, sayang. there is really shifting, no? Kaya dapat you go Yes. back. Yes. So, dapat nating panatilihin pa rin ang pagmamahalan sa isa't isa, mga mahal naming mga nanay at tatay dyan. Kaya atin pong pakaisipin, no? Ating ilagay sa ating puso't isipan, kahit na tayo nakakaranas ng napakaraming mga challenges, abay mahalaga pa rin dahil tayo ang modelo ng ating mga Mga anak. anak. Di ba? At ang pinakahuli na tips ng ating author na si Racoma is... Plan a romantic getaway. Ayan. Talagang, parang ang feeling ko, alam mo, na pinakasisiksik talaga. Come on, go back again. Ano, di ba? Oo. Parang- Ayusin. Parang kasing masarap kiligin ulit eh. Oo nga, lalo na yung mga nakaranas dyan, na nai-inlove ay merong mga kilig factor, di ba? Parang ang kilig pala, age doesn't matter. Oo naman. yes. Dapat. Hindi pala nawawala yun. Yeah, it should not go with age, no? Para bang kung nung bata tayo, nakakatakbo tayo, sa matanda pwede ka pa rin tumakbo. Kaya lang, hindi kasing bilis nung ikay bata. Okay? Pero pwede. Pwede. Gawin. Pwede. Pwede pa. Sa'yo kasi, lakad sa iba, kung matanda ka na, takbo na yun sa kanila. Oo. Walang problema yon kasi yun yung appropriate sa age mo eh. Mhm. Siyempre naman, alam nga namang iba ang iba ang lakad mo kung matanda ka na, di ba? Nakakapagtaka yun. What point is that? Hindi dapat mawala. So, yung last na yun, kung ating mapapansin, romantic getaway. Okay? Dahil nga, kapag matagal na, isa sa nawawala is yung important essence Aha. ng relationship, which is actually romance. Well, romance doesn't just pertains to sexual. Oo, no? not only that. It is sometimes through touch, sometimes through words, no? Most of the time action. Yes. No? Yung ipinapakita mo at ipinaparamdam. Now, when we say get away, mapansin natin, ang mag-asawa, when they enter into a marriage relationship, nagkakaroon sila ng system, nakaka-establish. Yes. No? At yung system na yan, kung ikaw ay 20 years ng married, yung system na yun ay 20 years nang umiikot on that same pattern. Oo. Yeah. Pag 30, lalo na. Pag 40, lalo na. Hindi pa kayo nananawa. May 40 cycle taon na eh, isang siya. cycle. That's why he's saying, deviate ng konti sa Oh, system. kaya pala the author says, get away. Di ba? Kasi nga, yung ikot na, yung cycle na parehas lang. Imagine pag Monday morning,
punta sa trabaho, hanggang Yes. Friday. Mm-mm. Pagdating ng Saturday, sa church. Yung iba, pag Sunday, nasa church. Tayo, na mga Adventist, pagdating ng Sunday, anong ginagawa? Laba, linis ng bahay, lahat ng hindi mo nagawa ng weekdays. Yes. Ganun lang ang ikot mo. Oo. Same cycle. 20 years? Yun pa rin? Di ba kayo 40 years. nananawa? Oo. That's why she's saying, get away. Get Meaning to say, away. sablayan mo muna yung cycle. Oh. Okay, so bukas, linggo, sa halip na maglinis ng bahay, date nga muna tayo. Ataram nga muna. Sige. Ataram nga muna. Ayan. Actually, yung pag-deviate mo na yon, yun ay recharging. Oo nga naman. Doon mag-recharge. Doon din yung moments ng check and balance. Oo. Baka kasi wala na tayong time that week Medyo, okay, doon kasi yung time ng ng lahat ng reflection, ng evaluation. Kasi kayo, at the end of the day, kayong dalawa yung team player, kayong active participant, or participants, should I say, to strengthen your family relationship, not just marital, but it will begin on the marital relationship para mag-radiate sa family. Ayan. So may Apakaganda, no? karagdagan. Oo. Can true love happen after marriage? Hindi siya dapat nawawala. Kasi sa true love ka nag-umpisa, hindi dapat siyang mawala. Okay, so Yeah, that's true. again, I will reflect it back to our spiritual life. Yun yung laging sinasabi ng Panginoon, no? Huwag lang sa umpisa. Huwag lang sa umpisa ka Consistent. nagpapasakop, huwag lang Dapat. sa umpisa ka nagmamahal sa Kanya. Ang pagpapasakop sa Diyos at pagmamahal sa Kanya, habang tumatagal, lalo dapat lumalalim, tumataas, lumalawak. Ganon din sana sa marital relationship. Yes. Kasi the more you know each other, dapat the more you love your partner. It should be the direction. True. Kaya pagka yan ay nagnanaro, kapag ka nagnanaro yung iyong attention, yung love mo sa iyong partner habang tumatagal, there's something wrong. Check your priority, check your principles, check your attitude, check your objective of getting married. Baka naman kaya ka lang nag-asawa, gusto mo mag-alaga sa ipagtanda. That is wrong. Ay, dapat katulong na lang kinuha mo. Ayun. Hindi, diba? nursing aid. Nurse aid, yeah. Di ba? Okay. Naku, apakaganda po ng mga tips na pinagkaloob. At nais, syempre namin i-appreciate, di ba? Ang author na ito, How to Keep Love Alive in Marriage. Okay, yung 21 effective ways. At ang ating pong author na ito ay si Bernadine Racoma. Thank you so much for this beautiful tips na pinagkaloob niyo sa amin. And let us review pansamantala para mabuo natin ang 21 na ito. Sabi nga, stay curious about your partner, be fully present, Do not forget your manner. Yes. What else? Pursue your personal interests and hobbies. Ayan, have date nights and Be fair. Oh, what else? What else? Respect each other's vulnerability. Naku, napakahalaga din ito, yung share the responsibilities. Respect each other's belief. Ano pa ang binigay sa akin? Be resilient. Be a team. Wow, that's good. Learn to prioritize and Give your spouse a surprise. wow, very important din po to laugh together and show affection. And a while ago, Okay, tulad ng ating napag-usapan kanina, revisit the beginning of your marriage. ayan, do something together para ma-strengthen a relationship. Show your gratitude. What else? Meron ka pa bang nakpansin sa napakagandang tips? Make intimacy a priority and listen actively. And lastly, Plan a romantic gateway. ayan, yun po ang napakagandang mga effective ways na tips na ibinigay sa atin ng ating author na si Racoma. Let us remember that true love is not solely dependent on the timing of people when a couple gets together, but rather on the depth of their emotional connection, mutual respect, and ongoing effort to nurture their relationship. And that is according to our author, Racoma. Di ba? May natutunan ka ba? Yes, so sana po sa aming mga taga-subaybay at nakapakinig mula po nung umpisa. Yes. Ito, So sa 21 tips na ibinigay po sa atin ng ating author at sa pamamagitan po ng ating, of course,
guidance counselor na narito po sa ating harapan. Sana po yon ay nakatulong sa Yes, ating and lahat before- para patuloy nating mapag-alab ang ating relasyon True. bilang mag-asawa. Before we end, pwede ba magtanong? Yes, yes. Sister Bing, ano yung pinaka nag-sink in sa iyo doon sa 21? Halos lahat na-appreciate Ano yung pinaka? ko. Yung pinaka pinaka-like naalaala mo? Pinaka naalaala ko, yung respect each other's belief. Kasi magkaiba kami ng kinalakan, magkaiba. Yun ang big difference namin Kaya, unti-unti ko siyang ina-observe at gusto ko siyang i-apply talaga. Okay. Ikaw, Mine actually is revisiting. revisiting. Oo, yes. Baka naman dahil yun ay ngayon lang natin Hindi. hindi. Kasi ako alam ko, when it comes to responsibility, nagkakaroon naman ng sharing And then, ando naman yung romantic relationship. Kaya nga lang, it's because of being a teacher, Busy. ay very busy at nandun sa isip na, alam na yan. Alam niyo sa akin, Ano? yung manners. Aha. Okay? Na dapat ay nandoon pa rin. Yung ating mga sinabi actually, those are the things that we actually greatly need. Nga. Ibig sabihin, yung mga pinaka naging significant sa atin, yung kaya ko kayo tinanong, para sabihin sa inyo na yung inyong napili na yun actually ang pinaka-importante sa iyo ngayon na work out. Yes. Right? Kasi ako nga, nagbago ako, nakita ko yon and na-reflect ako doon sa 21 na yan. Sabi ko, oo nga, nung binata ako, napakaganito ko. Tapos, bakit naiba? Nawala. Kasi nga, revisit talaga. correct. Okay. Yes. Revisit again. Naku, thank you so much once again, our dear followers and listeners. Sana nag-enjoy kayo at maraming natutunan. Abangan niyo pa po kami sa mga susunod na mga segment sapagkat magdadala muli kami ng mga tips kung paano mapapanatili ang ating tahanan, nagliliyab ang pagmamahalan. Dito lang sa Usapang Kristyanong Tahanan.